Nilalakad kasi ngayon ng mga former health secretary at ilang mga kawani ng DepEd na tanggalin ang vaping sa Pilipinas. Tuluyan na nga bang mawawala ang paggamit o ang vape dito sa Pilipinas? Sang-ayon ba kayo na tanggaling lubusan o i-regulate lang? Alam niyo. What's up mga kamanyakol? Nandito na naman tayo sa panibago nating episode ng The Menyakol, kung saan ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman sa vape o electronic cigarette. Ang paggamit ng e-cigarettes o vape dito sa ating bansa. Ang pitong former health secretaries ay nakikiisa para sa paglulunsad para mapatigil o maipaban ang paggamit ng vape o electronic cigarette dito sa bansa dahil sa maaaring makuhang mga sakit ng mga users. At ayon nga sa ex-health secretary Esperanza Cabral, nilalayon ng batas na ito ang pag-prevent sa paggamit ng mga recreational tobacco and nicotine products, kasama na dyan syempre yung e-cigarette at vape. Nakipag-usap itong former secretary Esperanza Cabral na to sa teleradyo serbisyo at sabi niya marami na daw scientific studies ang nagpapakita na ang paggamit ng electronic cigarette and vape products ay nagli-lead sa respiratory illnesses, allergies, and negative effects on the heart at circulatory system. Ang tanong ko lang, anong pinagkaiba nito sa paggamit ng sigarilyo? Alam natin na direktang usok na nanggagaling sa sinusunog natin na usok. So, directly to our lungs, meron niyang mga content na katulad ng tar, nicotine, at yung tar na yun, yung nagmamantsa, yun yung mga bumabara sa mga ugat-ugat ng puso. Alam naman natin yan, scientifically proven naman na yan. Unlike a vape na mas gently siya, pero alam din naman natin na ang vape ay meron din naman talaga yung masamang dulot dahil wala namang bisyo na mabuting dulot sa atin. Hindi ko sinasabing healthier. Kumbaga, hindi naman kasi laging good and bad yung option mo. Minsan ang option mo, worst and worst. So, doon ka na lang sa much lesser evil, kumbaga. Isa sa mga pinakamalaking concern ko about dito is bakit vape na naman ang napapansin. Tapos na to 2019, nung pa-start si Duterte, nilakad na rin ang vape ban. Tama. Ngayon, ang PESIA, ito yung mga tao na lumalaban para sa karapatan ng mga vapers. Nilaban nila na imbis na iban ay i-regulate. Pero bakit yung 2024, pinipilit na naman itong nasa gobyerno na to at mga dating health secretaries na iban na naman ang vape? Anong meron? One of the main factor na nasisilip ko dito, alam naman natin na napakaraming mga distributor dito sa Pilipinas. Itong mga distributor na to, hindi natin sasabihin na lahat ito ay siguro dumaan sa tamang proseso, pero most of them dumaan ito sa tamang proseso. Meron silang mga permits, dumaan sila sa mga duly process, at may mga naglalabasan din naman kasi na mga vape shop na wala namang mga permiso. Wala silang mga papeles. So, siguro, ito yung hinahanapan ng butas para at least yung mga pinapakinabangan nila, may pakinabangan din yung gobyerno sa ginagawa nilang business kasi nga, iniraran nila yung business without the permission of the government. Isa sa mga natitignan kong rason kung ba't nila pinupusyan ngayon, naging sobrang accessible na, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung pag-vape. Unang-una, yung dispo, yung mga disposables ngayon, sobrang napakababang halaga na yon. Ang pinag-iinitan nila dito ay yung mga vape na merong like cartoon characters or yung may special flavoring na nagdudulot sa mga kabataan na mas lalong gumamit nito. Which is, meron din naman sa sigarilyo tulad ng DJ Mix, Black Bat. Kahit tanggalin mo ang isang bisyo, kung meron namang other alternative na mas makakasama pa sa'yo, bakit tatanggalin mo tong option na to? Ang tanong din kasi, bakit itong mga vape distributors na to ay bakit nakakalusot at nakakalusot pa rin yung mga kabataan na bumili ng mga disposable vape? Well, diba? Ano nakakalusot? Ang may kasalanan dito ay yung mga nagre-retail, lalong-lalo na tingin ko yung mga nag-o-online. Yan. Kasi once na nag-order ka online, pwede kang gumamit ng ibang account, pwede kang magsinungaling sa age mo, doon nagiging accessible. Malulutas lang tong problema na to ng paggamit ng mga minor de edad ng vape kapag ka mas i-regulate pa yung mga taong nakaka-access ng product mismo. Tama. So sa isang simpleng tanong, paano ba magiging healthy ang community ng vape sa paningin ng gobyerno? Well, unang-una, kailangan nilang magkaroon ng open mind.
Kasi lagi nilang sinasabi na maraming studies na sinasabi na napakasama ng vaping sa katawan ng tao. Pero wala naman silang pinapakita kahit isa eh. Wala silang nilalabas. Pero meron kaming nakita na nagsisearch kami lagi sa UK, meron talagang studies na vaping is really healthier option if you want to quit smoking. A personal experience kasi I was a chain smoker before. Ngayon natigil ko yung pagyoyosi, yung pagsisigarilyo by means of using vape or electronic cigarette. So ngayon ito na ang ginagamit ko as a stress reliever ko to pagka ako'y napapagod. Mas naging maganda yung health ko ngayon, mas okay yung pakiramdam ko unlike before sa pagte-take ng cigarette. For me, walang iniwan ito doon sa pagkain mo ng taba, sa paggamit mo ng mga patis. Lahat to may mga harmful effects din sa ating katawan. Mga ganyan ba, gagawin na rin natin ng batas para ipagbawal? Bawal ang taba? Pagkain ng Diba? Kung pagbawal ang taba! Lahat yan may risk. So, it's up to us kung paano tayo magko-cope up dun sa risk na ginagamit natin, whether pagkain man yan, electronic cigarette man yan, ultimate pag-inom ng soft drinks, masama yan, ibaba na rin natin ng soft drinks. Same lang din yan sa vape. Same lang din yan sa yosi. Diba? Ang pagre-regulate naman yan ay depende din sa mga nagdi-distribute o nagbebenta. Okay? Yung katulad nga sinabi niya kanina, pagkakamali ito ng mga retailers. Dahil kung mariretail na maayos, maaring ma-prevent natin yung pagbebenta sa mga estudyante. Yung implementation ng control. So, halimbawa, below 18, dapat strictly below 18, bawal dito sa produkto na to. At least, ma-prevent natin na merong mga kabataan na below 18-year-old ay makabili o maka-purchase ng product ng e-cigarette. Kung online seller ka man, kahit online pa yan, kunyari Lazada, Facebook, Shopee, kung ano pa yan, TikTok shop, whatever, may kayo ng ID. Nakakahiya daw. Meron daw mga hihilang mga doktor na nagpupush pa on using vape rather than cigarette. So, Yes. ikaw na lang din mapapaisip ka, bakit? Para sa akin talaga, vape ay number one alternative on how to quit smoking cigarette. Ganto na lang. Lahat ng mga nagyoyosi, lahat ng mga nagbe-vape, magkita tayo sa ospital. Pa-check tayo baga. Ako, clear. Dahil cleared na cleared yung baga ko kasi galing lang din ako sa medical. So, cleared ako. So, galing lang dito sa medical, cleared din siya. And of course, Siyempre ako, cleared din siya. Yan. Isipin mo, 120 na to. Ay, Cleared pa din. talaga. Hindi namin ini-encourage ang lahat ng tao para mag-vape. Yeah. Yeah. Sa video na to. Ito lang ay for awareness and para na rin mapaabot sa mga sellers, sa mga users, sa mga distributors at sa government na rin yung mga tamang information tungkol sa vaping at kung ano ba ang dapat gawin at hindi dapat gawin. At hindi namin sinasabi dito na 100% accurately na lahat ng sinabi namin dito ay tama at yun na mismo yung impormasyon na gusto niyo malaman. Pero ang sa amin dito ay meron kami mataas na sense of awareness. Katulad nga na sabi niya, kami ay nagre-research, kami ay based on own experience na rin. Yeah. Kaya namin to nasasabi at isineshare sa inyo kung ano ba yung mga nakuha namin about vaping. Siyempre, dun sa mga kasama natin sa vaping community, mag-promote din tayo ng awareness sa ating mga Definitely. kababayan na hindi natin para i-encourage na mag-vape sila, kundi para unang-una ipaalam sa kanila yung mga pwede nilang makuhang positive and negative side sa pag-vape. At the end of the day, the decision is yours. Yeah. At dito na po natatapos ang aming episode, panibagong episode ng mga Manyakol. Kung nagustuhan nyo ang video na to, Yeah. please don't forget to subscribe. Meron po kaming YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, lahat na. Oo. Mag-subscribe kayo. Please click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos na i-upload ng mga Manyakol. So, hanggang dito na lang. Paalam!